Semana Santa, maraming Pilipino ang merong panatang mag-ayuno at mangilin o sumailalim sa fasting at abstinence. Pero kung isasagawa niyo po ito, kailangan isaalang-alang niyo rin ang inyong kalusugan. At para gabayan tayo tungkol dyan, kasama natin si Ms. Rochelle Espiritu, isang registered nutritionist dietitian. Good morning, Rochelle. Alright, so merong fasting tsaka abstinence. Ano ang difference? Ang fasting, yun yung pagpigil natin sa pagkain. Most of the time, isang araw, hindi tayo kumakain, tubig lang, juice, or vegetable broth. Okay, abstinence. Ang abstinence naman, yun yung pag-alis natin sa ilang food items or isang mga material na bagay na kinahihiligan natin. So usually, tinatanggal yung karne? Karne sa abstinence, or hindi tayo kakain ng pastries for the whole Quaresma. Yun yung abstinence. Ako yan. Yan ang aking abstinence. Or, no to dessert correct. for 40 days. Yun. Meron din yung abstinence na sa gadgets, wala tayong hahawakan. Right. So, yun ang explanation sa abstinence and fasting natin. Okay, pero pag fasting, juice lang or tubig lang? Hindi ka ba baka mahilo-hilo ka naman dyan? Expected yung mahihilo tayo, manginginig ang mga laman natin, kasi nga, inalis natin yung normal na pagkain natin na 3 or 5 small meals a day. So, kung kunyari magpo-full fasting ka? Full fasting, kailangan may preparation ka. Before, kunyari, Good Friday tayo magpo-full fasting, 3 days before, mag-take na tayo ng smaller meals para natuturuan na natin ang sikmura natin at ang appetite natin, natuturuan natin na pagdating ng Good Friday, hindi na tayo kakain. Otherwise, mabibigla ka? Otherwise, mabibigla. Ang system natin, ang metabolism natin, sobrang masya-shock. Ano yung mga juices na meron tayo dito? Okay. Para saan ito? For full fasting, we have juices. So, pwede rin natin gawing... so, buong araw yan lang ang iinumin mo? Hindi ka kakain? Wala kang kakainin. Mamili ka kung water o ito. So, itong mga juices natin, pwede siya maging smoothie or talagang plain fruit juice. But we have to remember, yung fruit juice natin, yun yung mga soft juices. Yung walang citric acid, walang citric juice. So, this one is carrot? This one is carrot, this one is papaya, and this one's banana. Bakit okay itong mga to? Okay siya kasi feeling siya sa ating tiyan at hindi siya nagpo-produce ng acid masyado sa ating sikmura. So, mabubuhay ka ng isang araw na ito lang? Mabubuhay ka kung ikaw ay sanay. Kung sanay ka. Kung sanay ka. Kaya may preparation tayo for fasting. Okay. Ano naman yung partial fasting? Partial fasting, mamimili ka. Sa 3 times a day mong kinakain, mamimili ka doon kung ano ang tatanggalin mo. Okay. Hindi ka kakain ng breakfast or hindi ka kakain ng lunch, gano'n. Ang iba, ang ginagawa... Naku, araw-araw ginagawa ko yan. Wala tayong problema sa fasting. Nagpa-partial fasting ako araw-araw, hindi ako di-dinner. Yung partial fasting, karamihan ang ginagawa, lunch ang tinatanggal. Ang iba naman ang ginagawa, lunch and dinner. So, full breakfast sila. Meaning, ang full breakfast sila, syempre in observance of Quaresma pa rin, pwede ka pa rin mag-rice, pero not the usual rice na madami. And then steamed fish ka lang, or grilled fish, na walang mantika, kasi yun yung parati mong kinahihiligan. Bakit advisable itong mga ganito? Congee, mga mami? Including congee and mami for the partial fasting. Kasi ang congee, hindi siya nabibigla ang sikmura mo. Mainit siya, so very accommodating sa ating sikmura. Kesa yung kumain ka ng kanin talaga na Pero may ibang tao naman, magpa-partial fasting, kakain silang konting kanin at saka isda o manok or tofu. Pero yung iba naman, ang ginagawa sa partial fasting, mag-chicken mami na may shredded na white meat ng manok or itlog. Or itlog. Yes. Okay, ito? Pwede itong steamed fish for the partial fasting natin. Yung steamed fish, of course, in observance of our Lenten season, steamed lang talaga at saka grilled tayo. Kasi? Kasi, di ba pag observance ng Lenten season, we humble ourselves. Right. Tapos parang gini-give up natin kung ano yung malalasang pagkain So, yun yung sacrifice na pwede nating i-offer for the Lenten season. So, ito yung pwedeng alternative natin yan. Of course, with konting seasoning like pepper and salt. Right. And then, in exchange of ating meat, yung karne, red meat, pwede tayo mag-tofu.
Yung tofu natin... Kasing sustansya ba ito ng karne? Of course. Pareho siya ng protein content ng red meat. Ah, really? Yes. And Tapos then, hindi pa ito nakakataba? Hindi pa siya fattening. So, Masarap yung pagkakalo masarap to, yan. Yan din yung taho natin, di ba? And then, ang ating replacement also is munggo. Ginisang munggo minus the pork. Kasi Lenten season. Pwede lagyan ng shrimp? Pwede rin. Kung gusto nyo yung isda, shredded na isda, panggisa mo, and then fresh na onions, wag na tayong gumamit Tapos ng powder masustansyang garlic. munggo. Of course. Parang pareho rin yan ng karne. So kung kunyari ayaw ninyong mag-meat, pero gusto nyo yung sustansya ng karne ay Correct. nandoon pa rin, mag-tofu kayo o kaya munggo. Kaya It's munggo. the best. Or pwede rin tayong mag-fish or white meat na manok. Okay, bago tayo matapos, meron bang mga tao na hindi advisable mag-fasting and Ay, abstinence? magandang tanong yan, Miss Cara. Marami tayong dapat i-consider. Ayan yung mga ating mga lactating mothers o mga nanay na nagpapasuso. Oh, ayan. Oo, kawawa naman yung mga babies Kawawa ninyo. mga babies nyo at kawawa din sila. Right. At mga buntis, mga batang nasa puberty o nagdadalaga at nagbibinata. Mostly mga 16 below. Kasi may mga batang nagbibinata at nagdadalaga na late onset. Minsan 15, hindi pa kompleto yung kanilang reproductive hormones. Kaya hindi sila pwedeng mag-undergo ng abstinence or ng fasting. Okay. Mga senior citizen natin, hindi pwede. Kasi Ilang taon yun? 60, 60. pataas. Karamihan kasi sa kanila, may mga maintenance na gamot na kailangan na everyday iniinom nila. Bata, wag rin. Bata, hindi. So, 16 below hanggang infant, hindi pwede. 16 below, 60 above. Yes. Oo, yun ang mga Yun bawal. ang bawal. Tapos lactating mothers, pregnant women. At yung mga taong may medical needs, like mga diabetic, Right. may anemia, bawal silang mag-undergo nun. At ang tip ko lang sa mga mag-undergo ng fasting, dapat meron tayong approval ng ating physician. Pag ang physician natin sinabing hindi tayo healthy to Huwag na undergo ipilit. fasting, wag na ipilit kasi baka mas lalong lumala ang ating pangangatawan. Tapos pangalawa, dapat din nating i-consider na ang fasting, pinaghahandaan siya. Na hindi mo binibigla ang sistema ng iyong katawan. Kasi pag binigla mo siya, imbis na lalong mas makabuti sa ating sarili, lalo tayong napapahamak. So, yun lang yung aking normal na sinasabi talaga pagdating sa fasting and abstinence. Okay. Thank you very much, Miss Rochelle Espiritu. Thank you. O, mag-ingat sa fasting.